Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga comments na nabasa ko tungkol sa speech ni PBBM related sa celebration ng 40th anniversary ng kamatayan ni Ninoy Aquino Jr. Okay? So, short speech lang yung statement ng Pangulo. Kaya lang, ako personally, medyo nawalan ako ng gana sa speech na yun. Then, maraming nag-comment at yun ang isa-isahin nating talakayin, bigay ng reaksyon. Ito number 1, ang nakaagaw pansin. Basahin ko muna yung short speech niya. Sabi niya, I stand united with all Filipinos worldwide in commemorating the Ninoy Aquino Day. By standing for his beliefs and fighting for battles he deemed right, he became an example of being relentless and resolute for many Filipinos. My desire is to see a more united and prosperous Philippines. I urge the citizenry to transcend political barriers that hamper us from securing the comprehensive welfare and advancement of our beloved people. Itong ganitong speech, papogi lang. Malayo sa parang pinupuri niya si Ninoy Aquino. Okay. Puntahan natin yung mga comments na nakaagaw sa akin ng pansin. Number 1. Okay. Itong si George Gorospe. Pag buhay pa si Marcos Sr., baka sabihin niya sa kanyang junior, nakakahiya ka. Ulitin ko pag buhay pa ang greatest president we ever had, President Ferdinand Edralin Marcos Sr., narinig niya ngayon yung ganyang speech ng John Yang Jr. Kung kayo si Marcos Sr., ano ang comment nyo yung ganun na pinupuri niya ang buhay at kamatayan ni Ninoy Aquino? Be? Kaya natawa ko dito. I agree. Kung ako ang Marcos Sr., sasabihin ko, Ilocano nga, gonggong ka. Talagang nakakahiya ka. Okay. Next, Marcelino Balaso. Pakinggan nyo Parang inaamin ni PBBM na ang may kasalanan sa pagkamatay ni Ninoy Aquino ay ang ama niya. Ito na, gonggong talaga. Pasensya na kayo. Ilocano word yung gonggong. Medyo masama. Hindi ko na lang sabihin kung ano yung sabihin. Gonggong ka talaga. So, Ilocano si Marcelino. Ano pa? Compromise by attorney. Sabi niya, yung celebration kahapon hindi lang Ninoy Aquino Day, sabi niya, pag-alala din ngayon sa Plaza Miranda bombing. Remember kung ano ang rule ni Benigno Aquino Jr. sa Plaza Miranda bombing. Correct. Huwag po nating kalimutan sino ang utak ng Plaza Miranda bombing na nung una isinisisi sa ating mahal na President Marcos Sr. na yung pala, alam nyo na. Lloyd Chari, sabi niya, dilawan man ang asawa.
Yung first lady, di na, agwanta na lang ta, mga kababay, agwanta, magtiis. Malye Sinolyo, sabi niya, PBBM is Pinoy 2.0. Copycat. Jay Sadatan, sabi niya, anong klasing anak ito? Walang utang na loob. Mabibigat to, ha? Next, Bobom, sabi niya, even in death, Ninoy annoys Marcos. Okay, may mga comments pa similar to this. Kaya lang mag-comment ako. Una, ano ang nagawa ni Ninoy sa ating bansa? Ako, as a retired military officer, I know it for sure. Napag-aralan namin, complete with evidence. Itong si Ninoy, ano yan, Trinity? Ninoy, ang amo nila si Joma Sison, si Ninoy, at saka si Nor Miswari. Nagsabuatan noong late 1960s na guluhin nila ang ating bayan para mapaalis itong si Marcos Sr. Naniwala si Ninoy Aquino na kakampi niya si Joma Sison. So, ito naman si Nor Miswari, member na rin ito ng Kabataang Makabayan. Nagsabuatan itong tatlo, sabay-sabay nilang guluhin ang Pilipinas. Si Ninoy Aquino tumulong para mapalakas ang NPA na pinundar ni Joma Sison. Si Nor Miswari naman, dito sa Mindanao, instigate siya ng pag-aaklas, isiseparate ang Mindanao. Yun po ang napag-aralan ko. Kaya, ano pa? Yung Jabida Massacre. May tinatawag na Jabida na they're pointing the accusing finger to Marcos Sr. Ito, napag-aralan ko na walang totoong Jabida Massacre. Gawa-gawa lang yan ni Ninoy Aquino. Kasi ayaw nilang manalo si Marcos sa kandidatura niya. Kaya nag-create sila ng kwento na pinagpapaslang ni Marcos Sr. ang hundreds of Muslim recruits na sabi niya trinain daw na mag-atake sa Sabah. These are all lies ni Ninoy Aquino. Kung walang Marcos Sr. na may balls, may talino, may diskarte, baka komunista na tayo. Kaya ako, napakalaking utang na loob ko dito sa President Marcos Sr. Dahil kung hindi sa kanyang leadership, baka hindi na tayo demokrasya ngayon. Na itaguyod, na ilusot ng Marcos Sr., nalampasan natin yung kahirapan, yung malapit na tayong mahulog sa communist at itong secessionist na pagtagumpayan niya. Okay, nag-martial law. That's the only way. Yan, may balls talaga. Martial law to save our country from falling into the communist hands. Martial law, yan na. Military, court-martial na, tribunal. Napatunayan sa military court-martial na itong si Ninoy traidor at dapat ang kanyang parusa firing squad. The same thing yung, sino ba yun? Yung drug lord nung panahong yun, Lem Ingsin. Firing squad. So,
ang may balls, matapang na President Marcos, tinuloy ang firing squad ng drug lord dahil ayaw ng Marcos Sr. na masira ang kinabukasan ng ating kabataan. Worldwide, televised. Ganon ang tatak Marcos Sr. At dahil na televised, nanginig ang lahat na ipakita ang tapang ng Marcos Sr. At dahil doon, nag-stop ang problema ng droga natin. Panahon yun. Okay, firing squad. Okay, pagdating kay Ninoy Aquino, dapat firing squad rin. Ma-firing squad death ang kanyang sentence dahil sa kanyang pakikisabwatan sa mga NPA. But doon mo makita ang ng Marcos Sr. Pinatawad niya. Tinulungan niya na makapunta sa Amerika para maipagamot yung kanyang sakit sa puso. To make the long story short, kung ilang taon na nabuhay si Ninoy Aquino sa Amerika, dumating ang panahon, alam ni Ninoy Aquino na mamamatay siya dahil sa sakit ng puso. At nagpagamit si Ninoy Aquino sa CIA sa Amerika para pabagsakin si Marcos Sr. At ang usapan nila, pag mapaalis nila si Marcos Sr., in exchange sa kamatayan ni Ninoy, ang magiging presidente, yan si Cory. Yan po ang katotohanan. Nag-aral ako sa United States, sa Washington DC noong 2005, 2006. Na-research ko lahat yan. CIA project itong pagkamatay ni Ninoy Aquino para mapatalsik ang isang magiting magaling na Marcos Sr. Kaya itong Ninoy Aquino na ito, to me, I don't know sa inyo, ako, hindi ito bayani. Traidor ito. It runs in the blood. Ang amahan ni Ninoy Aquino, collaborator nung panahon ng Hapon. Habang nakikipaglaban si Lieutenant Ferdinand Marcos Sr. against sa Hapon, ang tatay ni Benigno Aquino tumulong sa mga Hapon. Ay, mga traidor itong pamilyang ito. Ngayon, napatalsik ang Pangulong Marcos Sr. dahil sa kagagawa ni Ninoy Aquino, nagpagamit siya. At yung pagpapatalsik na yon, doon ko nakita ang tunay na karakter ng isang Marcos. Pwede siyang lumaban, si Marcos Sr. noon dahil I was then a second lieutenant ng panahon ito, 1986, kapapasok ko sa serbisyo. Alam ko yung pangyayari. Kakaunti lang yung mga rebel soldiers na kasama ni Enrile at Ramos. Halos 99% yung might ng armed forces, they are in support for their president, Marcos Sr. Kailang hindi lumaban ang Marcos Sr. dahil ayaw niyang may isang Pilipino na masaktan. He sacrificed his presidency himself. Kaya umalis siya sa Malacanang at dinala ng mga Amerikano sa Hawaii. Ay, kala ko, itong pag nakabalik na ang Marcos Jr. is maikorek na ang history. Yung pala, hindi. Ginagawa pa niyang bayani ang tao na nagtraidor sa kanyang ama. Kaya kung ako, si Marcos Sr., sasabihin ko, nakakahiya ka. Bongbong. Wala kang balls. Pinupuri mo pa ang tao na sumira sa bansang Pilipinas. So, pasensya na kayo. Comment, ano ko lang ito. Nilabas ko lang ang aking frustration, hinanakit. Dahil dapat hindi i-celebrate ang Ninoy
day, yung August 21, dahil panluloko sa bansang, sa mga mamamayang Pilipino yung nangyari nung nagsimula August 21, 1983 hanggang February 1986. Kalukuhan lahat yan. Plano ng CIA at itong si Ninoy Aquino nagpagamit. Bakit itong ating presidente wala siyang balls na magsabi ng katotohanan? Inaayunan pa niya ang maling history na sinimulan ng mga Aquino. So, pasensya na po kayo. Naglabas lang ako ng hinanakit. I am one with this. Yung mga nag-comments na anong klaseng anak ito, walang utang na loob sa ipinaglaban ng kanyang ama. Nakakahiya ang junior na ito.